Bleacher Report nilabas na ang mga NBA teams' top 3 targets sa trade deadline. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang mabilis na February 8 NBA trade deadline ay papalapit ng dumating at ang lahat ng 30 teams ay may potensyal na galaw na dapat gawin. May ilan nang nagpakita ng malalakas na flashes, samantalang ang iba naman ay patuloy na inaaral ang market at iniisip kung kailan, saan at kung dapat bang gumastos ng malaking halaga. Naging magulo na ang takbo sa pangyayari hanggang ngayon at inaasahan na mas magiging abala pa mula dito. Bago mangyari ang susunod na pag-ikot sa mga negosasyon, tuklasin natin ang top 3 target bilang wish list ng bawat koponan sa NBA. Ngunit sa videong ito, mga iilang teams lamang ang ating pag-uusapan. Unahin natin ang New York Knicks. Tina-target nila ngayon sa unang listahan si Jordan Clarkson ng Utah Jazz, Bruce Brown ng Toronto Raptors, Malcolm Brogdon ng Portland Trail Blazers. Bagamat naging matalino ang hakbang ng New York Knicks na makuha ang deal para kay OG Anunoby, nawalan naman sila ng iilang perimeter creation sa trade nang ibigay nila si RJ Barrett at Immanuel Quickley. Sa ngayon, wala silang player sa second team na nag-a-average ng kahit 8 puntos kada laro. Si Clarkson ay maaaring makakatulong sa pag-fill sa kakulangan sa quick strike scoring. Bagamat hindi siya ang perpektong option, madalas naman siyang nagtatambak ng puntos sa mabilisang paraan. Ito ay ang kanyang ikapitong sunod na season na may average siya ng higit sa 21 points sa loob ng 36 minutes at may career high na 6.1 assists sa loob ng 36 minutes. Ang tanong lamang ay kung masyado ba siyang mahalaga para sa Jazz na pabayaang mawala? Si Brown ay nasa radar rin ng Knicks ayon kay ESPN's Adrian Wojnarowski at may career high na 6.1 assists sa bawat 36 minutes. At bagamat hindi siya sobrang mabisang scorer, makakatulong siya sa team sa maraming paraan. Si Brogdon ay isa pang pagpipilian para magamit, maging sa likod o kasabay ni Jalen Brunson. Para naman sa San Antonio Spurs, hanap nila ngayon ang mga draft picks, si DeJounte Murray ng Atlanta Hawks, Killian Hayes ng Detroit Pistons. Ipinagpaliban ang 4 na laro noong October, ang January ay naging pinakamabuting buwan ng San Antonio Spurs sa kasalukuyang season. Sila ay natalo sa 8 mula sa kanilang 11 laro at maaari lamang makakuha ng panalo laban sa Hornets, Pistons at Wizards. Ang ideya na sila ay hindi sinusuko ang mga veterano para sa mga draft picks. Ayon kay Matt Moore ng Action Network, ay nakakapagtaka at sana'y magkaroon sila ng maayos na pag-iisip sa lalong madaling panahon. Idinagdag ni Moore na ang San Antonio ay naghahanap ng mga ganap ng napatunayang players na makakapagdala agad ng panalo at ang mga player na iyon ay dapat mga point guard. Ito ang mahina sa bahagi ng roster na ito, kaya't ang potensyal na pagbabalik ni Murray ay nakakapukaw ng interes. Ang pagkakaroon ng isang tao na makakatulong sa pasanin ni Victor Wembanyama ay malaking bagay. Bagamat tanging ang Spurs lamang ang nakakaalam kung sapat na premyo nga ba ito para sa kanila upang isuko ang maraming first-rounder picks. Maaari ding suriin ng San Antonio ang mga murang player na maaaring humawak ng bola, kung kaya't maaaring mapasama sa radar si Hayes. Siya ay isang malaking panghihinayang sa Detroit. Ngunit kung mailabas siya sa sitwasyong iyon at malayo sa inaasahan bilang number 7 pick noong 2020, marahil magagawa niyang makilala bilang isang defender at distributor. Para naman sa Charlotte Hornets, hangad nila ngayon ang mga draft picks, sina Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors at Jalen Green ng Houston Rockets. Kung hindi lang sa kasaysayan sa matinding losing streak ng Detroit Pistons, maaaring nakatuon ang buong mundo ng basketball sa kung gaano kalupit ang nangyayari sa Buzz City. Ang Hornets ay may lubusang nakakagulat at pinakamasama na napagmay-ari ang -11.2 net rating, na tila isang estadistikong sigaw para sa malawakang pagbabago. Luckily, tila sang-ayon ang Charlotte Hornets sa ideya. Binenta nito si Terry Rozier sa Miami Heat para sa expiring contract ni Kyle Lowry at isang 2027 first-rounder. Ayon kay ESPN's Adrian Wojnarowski,
Ang mga bagay na ito ay magpapatuloy na mag-explore sa paraan para makakuha pa ng draft picks at mga prospects na hindi isusuko ang mga players na sina LaMelo Ball, Brandon Miller, Mark Williams o Nick Smith Jr. Ang Rockets ay nananatiling committed kay Green ayon kay Matt Moore ng Action Network, ngunit ang 2021 number 2 pick ay nakakakuha ng sapat na awkward sideways glances dahil sa kanyang pagbagsak, kaya't may tanong kung gaano katiyak ang Houston sa kanilang posisyon. Si Kuminga ay isa pang dating lottery pick na maaaring kailanganin sa pagbabago sa paligid para makamtan ang kanyang buong potensyal. Para naman sa Dallas Mavericks, target nila ngayon si Kyle Kuzma ng Washington Wizards, Jerami Grant ng Portland Trail Blazers, Dorian Finney-Smith ng Brooklyn Nets. Ang backcourt combo ng Dallas na binubuo ni Luka Doncic at Kyrie Irving ay maaaring maging pinakadinamikong grupo ng mga guard sa basketball, at ang rookie center na si Derek Lively II ay mahusay na gumaganap bilang si Tyson Chandler. Ang tatlong ito ay ang bumubuo sa pundasyon ng team, kaya't ang Mavs ay naghahanap ng improvement sa mga puwang sa pagitan nila sa trade season na ito. Kung magagawa nating kunin ang isang malaking tao na kayang gawin ang off the dribble, iyon ay magiging isang upgrade, sabi ni Mavericks Head of Basketball Operations na si Mark Cuban sa The Ben and Skin Show. 6'8" o mas mataas. Sa trade market na ito, sina Kuzma at Grant ang mas nababagay sa description na iyon kaysa sa iba. Bagamat tanging ang Mavs lamang ang nakakaalam kung handa silang bayaran ang sahod at bayad sa trade para makuha sila. Para naman sa Suns, binalita na nasa top 3 list sina Chris Dunn ng Utah Jazz, Alec Burks ng Detroit Pistons, Andre Drummond, Chicago Bulls. Ang Suns ay nagtakda para gawin ang kanilang sarili sa napakatindi at mabigat na roster, at wala silang pagsisisi dito sa kung gaano kahusay nagpakita si Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Gayunpaman, naghahanap pa rin sila ng suporta para sa kanilang mga stars sa anumang paraan kung maaari, at binanggit sila bilang isa sa mga mas aktibong team sa trade market ayon kay Yahoo Sports' Jake Fisher. Ngunit may limitadong assets ang Phoenix na maiaalok, kaya't limitado ang kanilang mga pagpipilian. Ngunit walang nakakaalam, maaaring masyadong optimistiko ang ilan sa mga pangalan na ito. Maaring ngang magamit ng Suns ang isang magaling na perimeter defender tulad ni Dunn. Ngunit papayag ba ang Jazz na palayain siya para sa salary filler at maraming second-round picks? Magiging maganda ang fit ni Burks sa kanyang shooting, off-the-dribble scoring at maayos na depensa, ngunit maaaring kaakit-akit pa siya sa mas mataas na halaga kaysa sa kayang ibigay ng Phoenix. Kaya si Drummond ay ang halos tiyak na kakasya sa trade budget. Asahan na lang kung papayag ang Bulls na palayain siya at magbibigay sa Phoenix ng isa pang presensya sa rebound. Ngunit ang kanyang skill set ay makitid at ang kanyang role ay magiging gayon din. At para naman sa Golden State Warriors, pangarap nila ngayon na makuha sina DeJounte Murray ng Atlanta Hawks, Clint Capela ng Atlanta Hawks, DeMar DeRozan ng Chicago Bulls. Habang ang paggawa sa trade ng walang malinaw na dahilan ay bihirang may tuturing na mabuti, tila kailangan ng Golden State Warriors ng isang malaking pagbabago. Mayroon silang record sa isa sa pinakamataas na payroll at hindi makatwiran na luxury tax bill, kasabay ang iilang talo at 12th sa pwesto sa Western Conference standings. Ang mga bagay na ito ay hindi maaaring pagsabayin. Maaring sabihin ng iba na mas mainam na ibenta na lang ang ilang players sa deadline, ngunit mahirap kumbinsihin ang 35 years old na si Stephen Curry na sayangin ang isa sa kanyang natitirang mga prime sa paglalaro. Ang Warriors ay kailangang sumugal dito at abutin ang mataas na antas na kayang ibigay sa kanilang budget. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.